Pa-share naman mga Lodi. At heto na po ang una na si Lodi Rafi Elias, Lodi JCM Pete, Lodi Ryzen Pancoga, Lodi Alrose Acon, Lodi Juanito Jr. Veloces, Lodi Mekaya Lantis, Lodi Rene Petilo, Lodi Ramil Portalano ng Zalaegerszeg Hungary, Lodi Bobby Salarguapo, Lodi Harold Lopez sa kasama niya na si Jimbo Sanchez at Japet de la Cruz, Lodi Jonel Mironday. At kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-122 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang tirik na araw sa itaas habang dahan-daang umaakyat ang ating bida kasama si Galzariang sa mataas na bundok. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, mabigat ngunit matatag ang kanilang mga hakbang habang tinatahak ang matarik na daan, at tanging malamig na hangin at katahimikan ng kabundukan ang kasama nila sa kanilang paglalakbay. Tahimik na sinabi ng ating bida na ito ang lugar kung saan ang mga tao ay nagtatayo ng mga toreng bato at nagdarasal para sa kanilang mga kahilingan. Dagdag pa niya habang patuloy silang naglalakad na noong araw ng aking huling pakikipaglaban sa pinuno ng Bloodhaven Divine Cult. Ang lahat ng tao malapit sa Wuhan ay nagtipon-tipon dito upang ipagdasal ang aking tagumpay. Dagdag pa niya sa isip na nang mapatay ko ang pinuno ng kulto at lumabas na nagwagi, ang lugar na ito ay nakilala bilang Samangpyong, isang sagradong puok para sa mga kahilingan. At ilang sandali pa makikita na tumingin si Galzariang sa kanya at sinabi na mayroong isang ligtas na safe house dito para sa dating pinuno ng alyansa. Napangiti na lang ang ating bida na sinabi pa niya sa isip na tama. Naalala ko ang lugar na yun ngayong nabanggit niya ito. Noon, napakalaki ng tiwala ko sa aking martial arts kaya hindi ko naisip na kakailanganin ko ng ligtas na tuluyan para sa mga kagipitan. Patuloy siyang nakangiti habang napatingin sa itaas na sinabi pa sa isip na hindi ko man lang ito binigyan ng pansin noon. Sinabi pa sa kanya ni Galzariang na kung ang isang karaniwang safe house ay isa lamang lugar para magtago. Ito ay isang espesyal na ligtas na tuluyan kung saan maaaring malagpasan ng isang tao ang matinding krisis. Dagdag pa niya ito habang nakatingin sa ating bida. May bahagyang gulat sa mukha ng ating bida at napasabi na espesyal. Sinagot naman siya ni Galzariang habang nagpatuloy sa paglalakad na oo, makikita mo kapag pumasok ka na sa loob. At lumipas ang ilang sandali. Pamakikita ang kalangitan. Nagtatakang nakatingin lang ang ating bida sa harapan. Itinuro sa kanya ni Galzariang ang nakatumpok na bato habang sinasabi na nakarating na tayo. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na sa unang tingin, mukha namang wala itong anumang kaibahan sa ordinaryong lugar. Humarap si Galzariang sa batong nakatumpok habang sinasabi sa kanya na ang pinuno ng alyansa lamang ang maaaring pumasok sa lugar na ito. Bubukas lamang ang pinto kapag ipinasok ang inner energy ng pinuno ng alyansa. Dagdag pa niya habang hawak ang bato na kaya naman, ikaw na natuto ng parehong martial arts ay dapat na makapasok din. Itinuro niya ang butas na pinagkunan ng bato habang sinasabi sa kanya na kailangan mo lang ipasok ang iyong inner energy dito. Nagulat naman ang ating bida nang marinig yon, at agad na nanlaki ang kanyang mga mata habang napapatingin dito. At ilang sandali lamang, unti-unting naging seryoso ang kanyang tingin habang muling ibinaling ang pansin sa butas sa bato. At pagkatapos ay tahimik siyang lumapit sa bato. Mabagal ngunit matatag ang kanyang mga hakbang habang pinagmamasdan siya ni Galzariang nang walang imik, naghihintay kung ano ang mangyayari sa susunod na sandali. Dahan-dahan niyang ibinalik ang bato sa butas, maingat na ipinwesto ito habang nananatiling tahimik ang paligid. Ilang sandali pa, nagsimula siyang magpalabas ng panloob na enerhiya. Agad na umusok ang paligid sa tindi ng lakas na kanyang pinakakawalan, habang ang hangin ay tila nanginginig sa mabigat na presensyang bumabalot sa kanya. Tahimik lamang na nakatingin si Galzariang, bakas sa kanyang mga mata ang paghanga. At masayang napasabi si Galzariang habang nakatingin sa kanya, tulad ng inaasahan ko. At ilang sandali pa, may biglang bumukas sa kanilang gilid, dahilan upang agad silang mapalingon dito. Unti-unting lumitaw ang nakatagong daanan habang umugang ang paligid sa paggalaw ng mekanismo, at kapwa sila napatingin sa lihim na pasukang ngayon lamang nabuksan. Matapos ang mahabang panahon, napasabi naman ang ating bida habang nakatingin sa gilid na siguradong ito na ang lugar na yon. Sumagot naman si Galzariang na tama yan. Napangisi naman ang ating bida na sinabi niya na sandali lang ako. Sumuntok sa palad na nakapikit na sinabi sa kanya ni Galzariang na sige po, magpatuloy ka na.
Hihintayin kita rito. At ilang sandali pa, makikita na dahan-dahan na siyang bumababa sa hagdan, habang ang liwanag mula sa labas ay unti-unting nawawala at napapalitan ng malamig at tahimik na dilim ng lugar sa ilalim. Kasabay noon, makikita na unti-unting nagsasara ang pintuan ng taguan, habang ang mabigat na tunog ng gumagalaw na bato ay umalingaungaw sa paligid. Dahan-daang tinatakpan ang daan ng kanyang pinasukan hanggang sa muli itong magmukhang isang ordinaryong bahagi ng lupa. Nakangiting sinabi ni Galzariang habang pinagmamasdan ang lihim na daanan na sana ay mahanap mo ang mismong bagay na hinahanap mo. Mula sa loob, makikita ang mga kulay berdeng ilaw na nakadikit sa magkabilang pader, nagbibigay ng malamlam ngunit sapat na liwanag sa madilim na daanan. Habang pinagmamasdan ang mga ito, tahimik niyang naisip, mga perlas na nagliliwanag habang patuloy siyang naglalakad sa misteryosong lugar na tila matagal nang nakatago sa ilalim ng bundok. Dagdag pa niya sa isip na sa pagkakakita pa lang na may nakalagay na ganoon kamahal na bagay, talagang espesyal nga ang ligtas na tuluyang ito. At ilang sandali pa, nang makarating siya sa dulo ng daanan, agad siyang napatigil nang may makita. Sa ibabaw ng isang lumang lamesa, naroon ang isang supot na tahimik na nakapatong. Tila matagal nang naghihintay sa sinumang makararating sa lihim na lugar na iyon. Nagtatakang napasabi pa siya sa isip na ang disenyo ng lugar ay hindi naman ganoon kakaiba. Nakatingin siya sa supot habang sinasabi pa niya sa isip na mayroon kaya rito na pwedeng makapagpapataas ng aking inner energy. Kinuha niya ang laman ng supot habang sinasabi niya sa isip na ang mga ito ay mga gamot para sa mga panloob at panlabas na pinsala. At may mga panlaban din sa lason. Makikita ang pagtataka sa mukha ng ating bida nang mapansin niya ang bagay na nasa kanyang harapan. At ilang sandali pa, may nakita siyang isang maliit na kahon sa tabi ng supot, at agad niya itong kinuha habang nananatiling maingat at alerto ang kanyang mga galaw sa loob ng tahimik na silid. At dahan-dahan niya itong binuksan. Ngunit nang makita niya ang laman nito, agad siyang nagulat sa kanyang nasaksihan. Dahilan upang bahagyang manlaki ang kanyang mga mata habang tahimik na nakatitig sa misteryosong bagay na nasa loob ng maliit na kahon. Napasabi siya sa kanyang isip habang makikita ito na 10,000 taong snow ginseng. Hindi ba't ito ang maalamat na halaman na nagpapataas ng inner energy ng isang tao ng 70 taon? Napahikbi ng bibig ang ating bida habang sinabi niya sa kanyang isip habang hawak ito na ngunit dahil ang kasalukuyan kong inner energy ay nasa 120 taon na. Hindi ko maabsorb ang buong 70 taon ng inner energy. Napalaki ng mata ang ating bida na napasabi pa siya sa kanyang isip na ang dami ng inner energy na kailangan ko ay ang 60 taon. Makukuha ko kaya ito gamit ang iisang ugat lang na ito? At ilang sandali pa, naupo siya ng tahimik at pinag-cross ang kanyang mga paa. Marahan niyang pinagdikit ang kanyang mga daliri habang nananatiling kalmado ang kanyang paghinga, tila inihahanda ang sarili para sa susunod na hakbang matapos ang kanyang natuklasan sa loob ng kahon. Napahinga siya ng malalim, unti-unting pinapakalma ang sarili. Dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang bibig, at maingat na kakagate ng ginseng, handang lasapin at tanggapin ang kapangyarihang nakapaloob dito habang nananatiling tahimik ang buong paligid. At makikita na kinagat niya ang dulo ng ginseng, habang nananatiling tahimik ang silid at tila huminto ang paligid sa sandaling iyon. Pagkatapos ay dahan-dahan niya itong nilunok, at sa sandaling iyon ay tila mas lalong tumahimik ang paligid, habang unti-unting nararamdaman ang pagdaloy ng enerhiya sa kanyang loob. At pagkatapos, nagsimulang maglabas ng enerhiya ang kanyang katawan, banayad ngunit mabigat ang presensyang unti-unting kumalat sa paligid. Mataimtim siyang nag-meditate, nakapikit at tuwid ang postura, habang tila inaayos at pinapalakas ang daloy ng panloob na kapangyarihan sa loob niya sa katahimikan ng lihim na silid. Ang pinapalabas niyang enerhiya ay mas lalong lumakas, unti-unting bumigat ang presensya sa buong silid habang ang hangin ay tila kumikilos at umiikot sa paligid niya. Patuloy siyang nakapikit sa mataimtim na pagninilay, habang lumalalim ang pag-agos ng enerhiya sa kanyang katawan at mas lalong sumisidhi ang kanyang kontrol dito. Gumamit siya ng kanyang kasanayan, ang Heavenly Martial Circulation Mind Art, at sa sandaling iyon ay mas lalong sumidhi ang daloy ng enerhiya sa kanyang katawan. Makikita ang enerhiya na tila sinusunog ang kanyang loob habang dumadaloy ito sa kanyang mga meridian, dahilan upang bahagyang mapangiwi ang kanyang labi sa tindi ng pakiramdam. Umakyat ang enerhiya hanggang sa kanyang mukha,
At napakagat siya ng kanyang mga ngipin habang pilit niyang kinokontrol ang ligalig ng puwersang bumabalot sa kanyang katawan, patuloy na nagme-meditate sa gitna ng matinding pagsubok. At ilang sandali pa, ang enerhiya sa kanyang katawan ay biglang umalon, tila damaloy ng marahas sa bawat bahagi ng kanyang sistema. Mula sa loob, makikita ang usok na unti-unting bumabalot sa kanyang katawan habang patuloy ang pag-ikot ng puwersa sa paligid niya. Ilang sandali pa, marahan niyang kinontrol ang daloy ng enerhiya at inipon ito sa kanyang palad sa harap ng kanyang katawan, kung saan ito unti-unting nagtipon at naging masiksik, habang nananatili siyang nakapokus sa gitna ng matinding konsentrasyon. At makikita na unti-unting kumakalma ang enerhiya. Ang marahas na pag-alon nito ay dahan-daang humuhupa habang mas lalo itong napapasailalim sa kanyang kontrol. Kumikislap ang natitirang enerhiya sa kanyang harapan habang nananatili siyang nakapikit, kalmado at kontrolado ang bawat paghinga. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, at kasabay noon ay tuluyang hamupa ang huling alon ng kapangyarihan. Pagkatapos ay bahagya siyang napangiti, bago marahang nagsalita, "Tapos na." At pagkatapos, dahan-dahan siyang tumayo, maingat ang bawat galaw habang binabawi ang kanyang balanse. Pinagmamasdan niya ang kanyang kamay habang unti-unting dumadaloy ang enerhiya sa buong katawan niya, ramdam ang bagong antas ng kapangyarihan na kanyang natamo. Tahimik niyang naisip, sa pamamagitan ng pag-absorb sa 60 taon ng inner energy, magagawa ko na ngayong gamitin ng ika-6 na teknik, ang annihilation slash na ginamit ko lamang nung nakaharap ko ang pinuno ng Blood Heaven Divine Cult sa aking nakaraang buhay. Nakangiti siyang napaisip habang ramdam ang buong agos ng kapangyarihan sa kanyang katawan. Sa wakas, ganap ko nang naibalik ang martial arts ng aking nakaraang buhay. Makikita ang kalangitan na unti-unti nang lumulubog ang araw, habang ang gininto ang liwanag ay dahan-daang pinapalitan ng mapusyaw na dilim. Nakatingin si Gal Zariang at naghihintay sa kanyang pagbabalik na napasabi siya sa kanyang isip na hindi ko maiwasang mag-isip kung gaano karaming inner energy ang naabsorb niya. At ilang sandali pa, makikita ang ating bida na unti-unting lumalabas mula sa ilalim. Masayang napasabi naman si Gal Zariang na aking Panginoon. Kumusta po ang naging resulta? Habang bakas sa kanyang mukha ang pag-aalala at pag-asa sa naging paglalakbay niya sa loob ng lihim na lugar. Napangiti ang ating bida habang dahan-daang tumingin kay Gal Zariang, tahimik ngunit may kumpiyansa ang kanyang ekspresyon. Masaya namang naunawaan ni Gal Zariang ang mensahe sa mukha ng ating bida. Bahagya siyang ngumiti, tila gaman ang kanyang pakiramdam habang malinaw niyang nabasa sa ekspresyon nito ang tagumpay at ang positibong resulta ng kanyang pagsubok sa loob ng lihim na lugar. At agad na sumuntok sa palad si Gal Zariang at bahagyang yumuko ang ulo, at sinabi na pagbati po. Agad namang sumagot ang ating bida, "Salamat. Ang lahat ng ito ay utang ko sa iyo." Sinabi pa ng ating bida, "Ikaw ba mismo ang naghanda ng supot na balat sa loob?" Sumagot si Gal Zariang, "Opo, ako nga po." Nakangiti ang ating bida na sinabi pa niya sa isip na tulad nga ng inaasahan ko. At sinabi niya kay Gal Zariang na ano ang nag-udyok sa iyo na ilagay doon ang napakahalagang 10,000 taong snow ginseng. Sumagot sa kanya si Gal Zariang na sa panahong yun, ang pinuno ng alyansa na ang pinakamalakas na tao sa buong mundo. Kung ang isang ganoong kalakas na tao ay kinailangan pang tumakas patungo sa isang ligtas na tuluyan, nangangahulugan yun na nangyari na ang pinakamalalang posibleng sitwasyon. Habang nakatingin sa kanya si Gal Zariang, sinabi pa niya sa isip na naisip ko kung gaano kayang dami ng inner energy ang naabsorb niya. At sinabi pa niya na nagpasya ako na sa ganoong sitwasyon, kakailanganin ng isang tao ang isang bagay na katulad man lang ng 10,000 taong snow ginseng. Sinabi pa ng ating bida sa kanya na napakatatalino ngang pagpapasya niyon. Sumagot naman si Gal Zariang na syempre, naging posible lang yun dahil ang pinuno ng alyansa sa panahong yun ay hindi naman kailangan ng 120 taong snow ginseng. Nakatingin sa kanyang kamay ang ating bida habang nakangiti na sinabi na salamat doon, ang aking inner energy ay umabot na ngayon sa 180 taon. Nakatingin sa kanya si Gal Zariang na sinabi na kung ganoon, magagawa mo na ngayong gamitin ang pangwakas na teknik ng soul-seeking Azure Sword Technique. Napangiti naman ang gating bida na nakatingin kay Gal Zariang. At bahagyang napababa ang ulo na nakangising sinabi niya na mayroon ka bang gustong ipapatay? Basta't tao sila, sisiguraduhin kong papatayin ko sila para sa iyo. Napasabi agad si Gal Zariang na ano?
At nang maintindihan ang sinabi ng ating bida agad na malakas na tumawa siya. At naging seryoso ang mukha ni Galzariang na sinabi sa kanya na una sa lahat. Unahin nating iligpit sina Ma Yanghua at Ma Gangtae. Bahagyang napangiti naman ang ating bida na nakangiti na tumingin sa kanya. At dito na po nagtatapos ang ika-122 kabanata.